Pagkabuhay ng Panginoon. So, ang atin pong message ngayon pong umaga is walang iba kundi tungkol pa rin sa resurrection o tungkol po sa pagkabuhay muli ng Panginoon. So, samahan niyo po ako as our launching passage, Romans chapter 10, from verse 5 to verse 13. So, Romans chapter 10, verses 5 to 13. So, actually, ito po ay iba-ibang mga talata about resurrection or the resurrection of our Lord Jesus. Romans chapter 10, 5 to 13 as our launching passage. Okay, so tayo po ay tumayo muli para po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Okay, Romans 10 verse 5, for Moses writes about the righteousness that is based on the law, that the person who does the commandments shall live by them. But the righteousness based on faith says, do not say in your heart, who will ascend into heaven, that is, to bring Christ down, or who will descend into the abyss, that is, to bring Christ up from the dead. But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith that we proclaim. Verse 9, because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. For the scripture says, everyone who believes in him will not be put to shame, for there is no distinction between Jew and Greek. For the same Lord is Lord of all, bestowing his riches on all who call on him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Amen. Sa Diyos po ang kapurihan. Tayo po'y manalangin. Muli po, O Diyos, sa iyo po ang kapurihan sa pagkakataong ito na kami po'y makarinig muli ng inyo pong salita. Pag-aalaala po namin sa muling pagkabuhay ng aming Panginoon tagapagligtas, na iakma po namin sa katotohanan ng iyong pong salita at hindi nakaayon lamang sa amin pong nakagisnang gawin taon-taon, Panginoon. At muli po, ikaw pong manguna sa inyo pong tagapagsalita. Itama po ninyo ang kaisipan, ang motibo, ang pananalita, ang purpose ng inyo pong mensahero at ng bawat isa po sa amin sa pagtanggap po namin sa inyo pong salita. Hindi lamang po namin pakinggan ito, kundi ito po ay amin pong sundin, Panginoon, sapagkat ang bunga ng aming kaligtasan ay ang pamumuhay naming sumusunod sa iyo, Panginoon. At ikaw po ang maluwalhati sa magiging kalalabasan po ng amin pong pag-aaral sa inyo pong salita. Sa tulong po ng Santong Espiritu. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. So makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. So actually, ito pong binasa po natin is the context. Ano po? So hindi po ito yung mismong pag-aaralan po natin, but ang talata o yung teksto po na ating pong kumbaga ay related sa ating pong topic is dito po sa verse 9. So ang sabi po dito sa Romans 10:9, because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. So ang isang Kristiyano'y nananampalataya sa Panginoong Jesus na binuhay mula sa mga patay. So hindi tayo nananampalataya sa patay na hindi muling nabuhay. Amen? Amen. So ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na binuhay mula sa mga patay. So resurrection is essential sa ating pananampalataya. So kung walang pagkabuhay muli, kung walang resurrection nangyari 2,000 years ago, walang kaligtasan. Yan po ang sinabi ng Biblia. Kung hindi nabuhay muli si Kristo in 1 Corinthians 15, tayo ang pinaka-kawawa. We are the most pitiable. Tayo ang pinaka-kawawa sa lahat. So ang ating pagpapagal ay sayang, ang ating pagdalo ay sayang, ang ating paggising ng maaga para umattend sa sunrise service ay sayang kung si Kristo'y hindi nabuhay muli. But thanks be to God. Di ba? Salamat sa Panginoon sapagkat siya'y nabuhay muli.
at nasa atin ang tagumpay sapagkat pinagtagumpayan ng Panginoon ang kamatayan. So, for our theme, para po sa umagang ito, is the preeminence of Christ's resurrection. So, kapag sinabi po natin resurrection, so hindi lang natin ipinapangalan po ang resurrection sa gawain o sa tao, di ba? Kung may kakilala tayong tao ng pangalan ay resurrection, so hindi lang po yan ang purpose ng pangalan, o ang salitang resurrection. But ang katotohanan po patungkol po sa resurrection ay nakatuon sa Panginoon, sa ating Diyos na nagkatawang tao. So, our purpose or objective para po sa ating mensahe po is to commemorate the bodily resurrection of our Lord Jesus Christ in view of the Scripture. So, nakaayon sa salita ng Panginoon ang paggunita natin sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Pakatandaan po natin, ang pagkabuhay muli ng Panginoon ay isa sa tinatawag po nating pillars of Christian faith. Isa po ito dun sa tinatawag nating tenets of Christian faith. Hindi po titindig ang ating Christian faith o ang ating pananampalataya bilang Kristiyano kung walang resurrection. At kung tagilid ang ating pagtingin sa resurrection ni Kristo, tagilid din yung ating paniniwala. Tagilid din po ang ating theology. Kaya mahalaga po na maliwanag sa atin ang katotohanan patungkol sa muling pagkabuhay. So, ang sabi dito, the resurrection of Christ is what we call the bodily resurrection. Okay? Hindi po ito related sa divine nature ng Panginoon. Ang resurrection po is doon sa pagkatao ng ating Panginoon, sapagkat ang pagka-Diyos ni Kristo ay hindi po saklaw ng kamatayan. Hindi po saklaw ng kamatayan o maging ng buhay ang Panginoon sapagkat siya mismo ang buhay. He said in John 11, I am the resurrection and the life. In John 14:6 also, I am the way, the truth, and the life. He is not only the one who sustains and provides life, hindi lang siya ang nagbibigay buhay, siya mismo ang buhay. Yan po ang katotohanan patungkol po sa Panginoon. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin yung pagka-Diyos ni Kristo ang namatay at muling nabuhay. Hindi tayo nasa relihiyon. Nandun pa rin tayo sa paniniwala na pag Biyernes Santo ang Diyos daw ay patay. Kaya bawal maligo, bawal masugatan kasi hindi daw gagaling. Diba? Pag sinabi namang bawal maligo, I don't know kung anong dahilan. Bakit ipinagbabawal ang maligo pag Biyernes Santo? Mangangamoy? Hindi po, So, that is superstitious belief. Walang basihan ang mga pamahiing ito. But we know, in the Bible, in the Scripture, Jesus died and was buried and He rose again on the third day according to the Scriptures. So yan po ang gospel, mga kapatid. So without resurrection, walang kaligtasan, wala din saysay ang ating mabuting balita na ipinapangaral. Kung patay lang din ang ating ipinapangaral, kundi ang Kristong ating ipinapangaral ayon sa mabuting balita ay muling nabuhay. So the resurrection of Jesus Christ is one of the cornerstones of the gospel. Isa ito sa mga panulukang haligi ng ating mabuting balita. Kaya purihin po ang Diyos sapagkat ang mabuting balita natin ay hindi po substandard. Ang gospel na ipinoproclaim po natin ay hindi po second hand. Hindi po siya class B. Primera klase ang ating gospel sapagkat He died, He was buried, and He rose again. So, kumpleto ho na nangyari sa Panginoon as prophesied in the Old Testament. Kung papaanong hinula mula sa lumang tipan, ito po ay nangyari sa Panginoon. It is one of the pillars of the Christian faith. So how important it is for us to commemorate the day that the Lord Jesus was raised from the dead. Gaano kahalaga sa atin
na gunitain ang araw na siya'y muling nabuhay. Dahil kung hindi natin ginugunita ang muling pagkabuhay ni Kristo at sinasabi nating tayo ay Kristiyano, para na rin nating sinabing hindi tayo muling nabuhay sa pagiging patay natin sa Espiritu. Yun po ang makikita po natin, mga kapatid. That's why it's very important to understand and to commemorate with clarity sa ating isip ang katotohanan patungkol sa pagkabuhay ng ating Panginoon. So we must understand how important it is at may mga kadahilanan kung bakit. Napakahalaga po na gunitain po natin ang pagkabuhay muli ng ating Panginoon. So not only as kung paano i-celebrate ng mundo ang pagkabuhay ng Panginoon, so they call it as Easter Sunday. So tinatawag nila itong Easter. So tayo po, ang tawag po natin is Resurrection Sunday. So kasi ang Easter ay associated sa paganism. Associated siya sa traditions na ginagawa ngayon. So, mamaya, mababalitaan natin yung mga itlog. Di ba? Yung hunting ng itlog. Meron pang isa, which is yung bunny. Okay? So, yan po yung mga associated sa celebration about Easter. But we celebrate Christ. Okay? We celebrate the resurrected Christ. So, meron po tayong 5. So, there are 5 reasons why celebrating and commemorating the resurrection of Christ is a must sa buhay natin. First, it witnesses the power of God Himself. So, actually, kinuha ko po ito sa ating isang source, sa website na familiar po sa atin, Got Questions. First, it witnesses the power of God Himself. So ang pagkabuhay at ang ating pagpapatotoo sa pagkabuhay ni Kristo ay pagpapatotoo natin sa kapangyarihang nasa likod nito. To say that we believe in the resurrection of Christ is the same as we believe. Sabi dito, naniniwala tayo, nananampalataya tayo sa kapangyarihan na nasa likod nito. Kaninong kapangyarihan? Whose power? That is the power of God Himself. Kapangyarihan mismo ng ating Diyos. Kaya ang sabi po dito sa verse 9, yung ating pong binasa, Romans 10, isa sa mga text natin sa Gospel Presentation, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead. Sino ang bumuhay sa Panginoon? So, kung titingnan po natin ang talata, it is God. And since Jesus is God, siya mismo ang bumuhay sa kanyang sarili. So, ito po yung makikita ho natin. It doesn't mean that God raised Him from the dead. Walang kakayanan si Kristo na buhayin niya ang kanyang sarili dahil taglay din niya ang kanyang kalikasang pagka-Diyos. At yamang siya ay Diyos, siya ay buhay. Sabi nga po niya sa John 10, I have the authority to lay it down and I have also the authority to take it up. So may kapangyarihan ang Panginoon, makapangyarihan ang Panginoong Jesus na ibigay niya ang kanyang buhay at kunin niya itong muli. Naaayon sa kalooban ng Ama. So ito po yung resurrection. Mga kapatid, hindi po naghintay ang Panginoon 3 days. Naghintay siya sa tamang sandali para siya'y buhayin muli. Siya mismo, ayon sa kapahayagan po ng Panginoon, kapahayagan niya sa kanyang ministry, na muli niyang itatayo ang templo sa makalipas ang 3 araw o sa 4 araw. So ito po yung fulfillment na makikita po natin. So it witnesses the power of God Himself. To believe in the resurrection is to believe in God. Kung naniniwala ka sa resurrection sa Diyos, naniniwala ka sa Diyos.
Unlike those who do not believe the resurrection, it's because they do not believe in God. So, sino po ang tao na mababasa po natin sa Bible na kilala ho sa hindi nila paniniwala sa resurrection? The Sadducees, right? O mga Saduceo. So, tingnan po natin mga kapatid, Matthew chapter 16. Okay. As a proof na talagang ito po ay tungkol sa Panginoon. Ano ho? Matthew chapter 16 from verse 1 to 4. Okay. And the Pharisees and the Sadducees came, and to test him, they asked him to show them a sign from heaven. He answered them, when it is evening, you say it will be fair weather, for the sky is red. And in the morning, it will be stormy today, for the sky is red and threatening. You know how to interpret the appearance of the sky, but you cannot interpret the signs of the times. An evil and adulterous generation seeks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of Jonah. So ano pong sabi ng Panginoon? The sign of Jonah. So bakit niya sinabing si Jonah? Siya ba si Jonah? Yan. So actually mamaya pa po natin tatakil yan. Ano ho? Pero ito po ay sulyap. Ano ho? Sa katotohanan na ang muling pagkabuhay ni Kristo ay katuparan ng propesiya o ng hula mula sa lumang tipan. So, again, it witnesses the power of God Himself. So as our subpoint, it's not only believing the fact that Jesus rose again, but it's also believing the one who has the power to raise a dead person. Hindi lang ito tungkol sa paniniwalang si Kristo'y nabuhay muli. Ito'y paniniwala sa nasa likod sa kanyang muling pagkabuhay. At siya rin ito, sapagkat siya ay Diyos. Mga kapatid. So in Romans chapter 1 verse 4, He was declared to be the Son of God in power. He was declared to be the Son of God in power according to the Spirit of holiness by His resurrection from the dead. Pinatunayan ng Panginoon na siya ang buhay. He was declared to be the Son of God. And since He is the Son of God, He is the life. He has the power to take it up again by the resurrection. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. And secondly, it is not only believing that the fact that God exists through creation. So, kasi nga, if you do not believe the resurrection, hindi ka naniniwala sa Diyos. Sa kapangyarihan ng Panginoon at sa identity ng Panginoon. It's not only believing the fact that God exists through creation, which means the existence of living beings. Ano po? Kasama po tayo. But it's also believing that the self-existent God has absolute sovereignty over life and death. So ang papatotoo po natin sa muling pagkabuhay ng Panginoon ay pagpapatotoo din ho natin that God is in control over life and death. Kontrolado ng Diyos ang buhay at kamatayan sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay. Okay? Kaya by grace, Ephesians chapter 2, tayo'y binuhay muli. He made us alive together with Christ. Ito po'y akto ng biyaya ng Diyos sa atin. Hindi ho tayo buhay ngayon o malakas dahil iniingatan natin ang ating sarili. Nag-eehersisyo tayo araw-araw. Kumakain tayo ng gulay. Hindi ho yan. It's the grace of God. It's also the grace of God that gives you spiritual life. Thus, tayo'y nabuhay muli. Sabi nga, yung tinatawag po nating born again. Okay?
Colossians 1:16 to 17, for by Him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. Without Christ, sabi dito, without Christ who is the life, what will happen sa lahat ng kanyang ginawa, even the creation? Kung si Kristo ho ay nagapi ng kamatayan at hindi na muling nabuhay, sa tingin ho natin, lalabas ho na siya ho ay hindi totoo. Di ba? Because the Bible says, for by Him all things were created. Lahat ng bagay ay naging dahil sa Kanya, sa pamamagitan niya, at para sa Kanya. And in verse 17, He is before all things. And in Him, all things all together. Imagine, kung sino ho ang ating Diyos, kung sino po ang ating Panginoon. Kaya, it is too impossible sa isang Kristiyanong hindi niya tanggapin at ipatotoo ang Kristo na kanyang pinaglilingkuran na siya'y muling nabuhay. Sapagkat siya mismo ang buhay. At hindi kailanman siya natalo ng kamatayan. Amen? Amen. Yan po ang ating Panginoon, mga kapatid. So, ang ating pagkabuhay muli, ano po? So, the believing in the resurrection witnesses the power of God Himself. So, we believe that the power behind sabi nga, doon sa pagkabuhay muli ni Kristo, ay kapangyarihan niya mismo bilang Diyos. So, yun po. 1 Corinthians 15:54 to 57. O death, where is your sting? Because death is swallowed up in victory. And victory is no other than Christ. Kung kay Kristo tayo tagumpay, wala ang kamatayan. Nalupig ang kamatayan. Nalupig ang Hades sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon. Naalala ko po yung isang meron po ako nabasa eh. Ang sabi po doon is, the death of death, yan, in the death of Christ. The death of death in the death of Christ. So, ang kamatayan ng kamatayan, sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Parang, ano yun? Ang kamatayan ay namatay. Yan. So, our separation from God has been, sabi nga, talagang naputol. Yan, naputol sa pamamagitan ng krus. Bagamat apparently, talunan ang Panginoon, sabi nga, mukhang talunan ang Panginoon, pero hindi po. That is victory. That's why He said, it is finished tetelestai. It is finished, paid once and for all. Paid in full. That is the meaning of tetelestai. Paid in full. Nabayaran na ng buo. Okay? Wala nang pagkakautang si Kristo sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Paid in full ang kanyang paghihirap sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. Ano po? So that in God we are victors, for death has no power in Him. Walang kapangyarihan ang kamatayan kay Kristo. Walang kapangyarihan ang kasalan at kamatayan sa Panginoon, sapagkat siya ay Diyos. At siya ang buhay. Okay? Kaya, our testimony of Christ's resurrection serves as our testimony para sa kapangyarihan ng ating Panginoon. So, the power of God Himself. Number 2, it validates.
So this is our second reason. It validates who Jesus claimed to be. So pinatunayan, pinagtibay ng muling pagkabuhay ni Kristo ang kanyang claim kung sino po siya. So ano po ang claim ng Panginoon sa kanyang ministry? That He is the Son of God. That He is the Messiah. Right? So again, in Romans 1:4, He was declared to be the Son of God by the resurrection. That's why the resurrection of Jesus Christ validates His claim to be the Messiah. And isa nga po doon sa ating account na kung saan makikita ho natin na siya ho ang Messiah, na siya ho ang tunay na tagapagligtas, is yung pong binasa natin kanina. That is Matthew 16, where He said that no sign will be given except the sign of Jonah. So ano po ang relevance ni Jonah sa Panginoon? Ano po ang relevance? Ano po ang nangyari kay Jonah? Kung nabasa po natin yung Book of Jonah. Nilulunho siya ng isda. Ano po? And he stayed there inside the belly for how many days? 3. At si Jonah ho, ano pong ginawa niya in 3 days time? Habang nasa loob ng tiyan, nagsisi siya. Nanalangin siya, nagsisi siya. Di ba? And on the 3rd day, ano pong nangyari? Isinuka siya. Yan. Isinuka siya doon sa lugar na kung saan siya ay gagamitin ng Panginoon to preach. Ano ho? And that is Nineveh. Di ba? So ito yung nangyari po sa Panginoon, which is sabi nga doon yung nung siya po ay nagminister. Ano po? And makikita din po natin that the resurrection of Christ was the sign from heaven. Okay? So hindi po ito yung tinatawag nating sign katulad ng mga paniniwala ng tao ngayon na may tanda, yung halimbawa ay nakakita tayo ng korteng anghel, na ulap. So, yung mga hindi maipaliwanag na mga pangyayari sa paligid, supernatural signs, o yung tinatawag nating occurrences. Okay? So, yan daw ay tanda na malapit na. Yung pagdalas ng mga kalamidad o yung pagdalas ng mga digmaan. So, hindi po. Ang tanda na sinasabi po dito is ang muling pagkabuhay ng Panginoon, the resurrection. And that authenticates His ministry. Kung paano si Jonah ho, napatunayan na siya ho ang mensahero ng Diyos para ipangaral ang kanyang mensahe sa mga hentil sa pamamagitan ng kanyang pagstay sa loob ng tiyan ng isda. Ito din po ang nangyari sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. He rose again on the 3rd day. And sa loob ng 3 araw, so yun nga po yung burial ng Panginoon. So it's the same as Jonah, na siya po ay nasa loob ng tiyan. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, like the sign of, or except the sign of Jonah. Okay? Kaya isa rin pong type ng Panginoon, si Jonah. Para po sa kanyang ministry. And also, not only through the sign of Jonah, but also through various eyewitnesses. Hindi lang ho isa, o 2 o 10 ang nakakita sa Panginoon. Binasa po natin kanina in Matthew chapter 28. Ang anghel mismo ang nagsabi kay Maria Magdalena at sa isa pang Maria na ang Kristo na inyong hinahanap ay muling nabuhay. Ipamalitan ninyo ito sa mga alagad. Pero bago pa man nila ipamalita sa mga alagad, tinagpo na sila ng Panginoon.
Napansin niyo yung binasa po natin, Matthew 28? Hindi nila maintindihan yung excitement, yung fear, mixed emotions. Si Maria Magdalena at si Maria sapagkat yung Kristo na kanilang pinupuntahan dun sa yungib ay nabuhay na muli. Kaya mga kapatid, ano kaya kapag tayo mismo ang nandoon sa pangyayari na yon? Kung tayo halimbawa si Maria Magdalena, kung tayo mismo si Pedro, o si John, the apostle, kasi isa pang account po doon sa Synoptic Gospel. So, pumunta din po si Peter doon sa yungib kung saan hinimlay ang Panginoon. So, inunahan pa niya si John. 'Di ba? Para talagang tingnan kung totoo ba. Yan. Kasi ang pakiwari nila, ang tingin nila ay ninakaw yung katawan. Pero ang anghel po nagsabi sa kanila na ang Panginoong Hesus ay nabuhay muli. Di ba? So, through various eyewitnesses, hindi lang po Mary Magdalene, hindi lang po si Maria, but in 1 Corinthians 15 verse 3 to 8, makikita ho natin, sinabi po ni Apostol Pablo, na nagpakita ang ating Panginoon kay Cephas at nagpakita rin siya sa 12, not only once but twice in John chapter 20. First, wala si Tomas. Pangalawa, nandun na si Tomas na hindi nadulas. Kaya niya sinabing, Panginoon ko at Diyos ko. Hindi ho ibig sabihin na nadulas si Tomas sapagkat tunay siyang nanampalataya sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Kanyang nakita, kanyang nahawakan, kanyang napakinggan ang tinig ng Panginoon, ang mga sugat sa kamay ng Panginoon, kanyang nahawakan. That is yung tinatawag nating consistent na testimony ng mga apostles, especially John. Ano po? Kaya pag hindi tayo satisfied or hindi tayo convinced sa resurrection ng Panginoon, ay talagang hindi ho tayo mananampalataya. Hindi ho tayo Kristiyano. Because even the apostles testify. Sa sulat po ni Juan, 1 John, una niyang sinabi na si Kristo'y muling nabuhay. Kanyang nakita, kanyang napakinggan, kanyang nahawakan ang salita ng buhay. Okay? So, he appeared to Cephas, then to the 12, then to the more than 500 brothers at one time. Nagpakita rin ang Panginoon sa mahigit 500 kalalakihan. Nagpakita rin siya kay Santiago. Nagpakita rin siya sa lahat ng mga apostles. Kaya hindi ho pwedeng maging apostle, which is yung kabilang dun sa 12, kung hindi niya nakita ang Panginoong Hesus sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya sabi ni Paul, and lastly, to me. He appeared to me. Okay? Lahat ay nagpapatotoo na si Kristo ay muling nabuhay. At yamang sila ho ay Kristiyano sapagkat pinapatotoo nila na si Kristo ay muling nabuhay, tayo din, pinapatotoo natin ang Kristong muling nabuhay. Amen? Sa gospel po ba, sinasabi natin, ang Kristo kong ito ay buhay. Okay? Ang relihiyon po, lahat patay. Ang sineselebrate nila, death anniversary. Sa relihiyon. Pero sa atin, ang sineselebrate natin, buhay, resurrection. Di ba? Ang sineselebrate natin, pagkabuhay ng Panginoon. Ang sineselebrate sa relihiyon, commemoration nila, is yung kamatayan ng kanilang founder. Kaya, ibang-iba ho, mga kapatid. At may katiyakan ho sa Panginoon. Okay?
So, through various eyewitnesses, it validates who Jesus claimed to be, na siya talaga ang Diyos. Ano po? And number three, it proves Jesus' sinless character and divine nature. Pinatunayan ng muling pagkabuhay ng Panginoon ang kanyang pagiging walang kasalanan at ang kanyang kalikasang pagka-Diyos. Okay? Tingnan po natin sa Acts as our cross-reference. Acts chapter 2. From verse 24. Tingnan po natin. Excuse me. Okay, Acts chapter 2, verse 24. God raised him up, loosing the pangs of death, because it was not possible for him to be held by it. For David says concerning him. So, sino pong nagsabi nito? Si Apostol Pedro. Habang siya po'y nangangaral sa Pentecost, or on the day of Pentecost. Ano ho? Hindi po sa Pentecost. On the day of Pentecost. Okay? Ano po sabi niya? For David says concerning him. So, saan po niya kinuha ni Apostle Peter ito pong bahaging ito? Psalm 16. Okay? Ang sabi niya, I saw the Lord always before me, for He is at my right hand that I may not be shaken. Therefore my heart was glad and my tongue rejoiced. My flesh also will dwell in hope. For you will not abandon my soul to Hades, or let your Holy One see corruption. So this is the text. Ano po? Psalm 16 verse 10. Ang sabi po dito, you will not abandon my soul to Hades, or let your Holy One see corruption. So it proves the sinless character of Christ. Ano ang kaibahan ng Panginoon sa atin? Bagamat siya ay nagkatawang tao, siya ay walang kasalanan. Ang katawan natin, anong mangyayari? Yan, mabubulok. Bunga ng ating kasalanan. Ang Panginoong Hesus, dahil siya'y walang kasalanan, hindi siya, sabi dito, He will not abandon or He will not see corruption. Hindi mabubulok ang kanyang katawan. Ano po? Kasi ang katunayang mabubulok ang katawan natin, it's because sa ating kasalanan. Ang Panginoong Hesus, ang katawan niya, hindi ho subject to corruption. Nangyari po, on the third day, He rose again in a glorified state. Katawang hindi nabubulok. Dahil ito po ang katuparan dito po sa Psalm 16, verse 10. Ano po? You have made known to me the paths of life. You will make me full of gladness with your presence. Brothers, I may say to you with confidence about the patriarch David, that he both died and was buried, and his tomb is with us to this day. Being therefore a prophet, and knowing that God has sworn with an oath to him that he would set one of his descendants on his throne, he foresaw and spoke about the resurrection of the Christ, that he was not abandoned to Hades, nor did his flesh see corruption. This Jesus God raised up, and of that we all are witnesses. Ito po ay sinabi ni Apostol Pedro in front of thousands of people. And it results, sabi dito, 3,000 souls who sabi nga na-convert at nabautismuhan. At hindi lang po dito bininggit, ano po, ang tungkol po sa prophecy in Psalm 16. Dahil sa Acts chapter 13, makikita din po natin na ito po ay ipinangaral ni Apostle Paul at ni Barnabas sa Antioch. Psalm 13 from verse 26 to 39. Okay? Kung makikita naman po natin dito, so mula po sa verse 30, Acts chapter 13, but God raised him from the dead, and for many days he appeared to those who had come up with him from Galilee to Jerusalem, who are now his witnesses to the people. And we bring you the good news that what God promised to the fathers, this he has fulfilled to us, their children, by raising Jesus,
As also it is written in the second Psalm. So this is Psalm 2:7. You are my son today, I have begotten you. And as for the fact that he raised him from the dead, no more to return to corruption, he has spoken in this way, I will give you the holy and sure blessings of David. Therefore, he says also in another psalm, you will not let your Holy One see corruption. So, nakita natin yung consistency about the fulfillment of the prophecy of Psalm 16 verse 10. Na lahat ito ay si Kristo. Si Pedro at si Pablo at si Barnabas. Silang lahat ay nangangaral na ito ay ang Kristo, na ito ay si Jesus na binuhay muli ng Diyos o binuhay muli ng Ama. Okay? Kaya it proves the sinless character and the divine nature of Christ. Kaya dapat sa ating pag-share po ng gospel, talagang ina-emphasize po natin, hindi naman po masyadong diin. Pero nadadaanan po natin yung nature or yung kalikasan ng Panginoon. Na kung saan siya po ay Diyos. Who Christ is. Sino ba ang Panginoon? Sabay tao lamang? Diba? Pero dito sinasabi ho na siya ho ay Diyos na walang kasalanan at sa kanyang pagkakatawang tao, siya ay walang kasalanan. Kaya siya lamang ang maaari na maging kabayaran para sa ating mga kasalanan. Yan ang hinihingi ng hustisya ng Diyos. Ano po? Yan ang hinihingi ng hustisya ng Panginoon. Kamatayan ng isang walang kasalanan. Kaya po, ito po ang ating Panginoon. Ano po? So, number 3 again, it proves Jesus' sinless character and divine nature. Next, number 4. It validates the Old Testament prophecies that foretold of His suffering and resurrection. So, pinagtitibay din na muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus ang mga hula mula sa lumang tipan na, sabi dito, foretelling or foretold of His suffering. So, marami po sa Old Testament. Makikita ho natin, for example, Psalm 22. Ano po mababasa po natin from verse 1? Ano po sabi ni Haring David? My God, why have you forsaken me? Ano po sabi ng Panginoon? Matthew 27:46. Eli, Eli, lama sabachthani, which means, my God, why hast thou forsaken me? Okay? Yun po ay fulfillment ng sinabi po ni Haring David in Psalm 22. And also in Isaiah 52 verse 13, which is the suffering servant. Okay? Yung naghihirap na lingkod, the suffering servant, until, sabi nga, chapter 53 verse 12. So lahat yan is, in detail, tinutukoy po ang paghihirap ng Panginoon. So lahat yan tungkol sa ating Panginoon. Okay? So, again, it validates the Old Testament prophecies that foretold of His suffering and resurrection. So in Acts chapter 17, tingnan po natin sa Acts 17 verse 1 to 3. Ano ang laman ng ipinapangaral po ni Apostol Pablo nang sila po ay nasa Thessalonica? Kasama si Silas. Excuse me. Acts 17 verse 1. Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a synagogue of the Jews. And Paul went in as was his custom, and on 3 Sabbath days he reasoned with them from the Scriptures.
explaining and proving that it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead, and saying, "This Jesus whom I proclaim to you is the Christ." So si Pablo, ano po, sa sinagoga, ito ang kanyang ipinapangaral at patuloy niyang dinidepensa na ang naghirap at ang muling nabuhay na si Jesus, ang Kristo. He is the Christ. He is the Messiah. Siya ang katuparan ng mga hula ng mga propeta. Mga kapatid. Kaya ang resurrection po ng Panginoon ay talagang integral part ng ating pananampalataya. Hindi natin pwedeng ihiwalay ang katotohanan ng muling pagkabuhay ni Kristo sa pananampalatayang nakapagliligtas. Because there will be no salvation outside of the resurrection of Christ. Wala hong kaligtasan. Kasi doon po naka-anchor yung ating resurrection mula sa kamatayan ng kasalanan. Di ba natakal po natin yan sa ating baptism? Na kung paano si Kristo ay muling nabuhay sa ikatlong araw, tayo din ay muling nabuhay into the newness of life. Tayo nabuhay muli bilang isang bagong nilalang. Amen? Tayo ba'y nabuhay muli? Parang hindi Tayo ba'y nabuhay muli, mga kapatid? So what is the foundation? Ano ang pundasyon ng ating muling pagkabuhay mula sa pagiging patay natin sa Espiritu? Ang muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya kung hindi mo paniniwala ng muling pagkabuhay ni Kristo, taliwas ito sa iyong patotoo na sinasabi mong ikaw ay born again o ikaw ay muling nabuhay. Yun po yung makikita po natin. Kaya kung babalikan po natin from the Old Testament at kung titingnan po natin sa New Testament sa pangyayari ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, so talagang makikita ho natin that the central theme, the core of the Bible is no other than Christ. Si Kristo. At ang kanyang ginawa para sa ating kaligtasan. Okay? In the book of Mark, makikita din po natin. Sa aklat po ng Marcos, Kabanata 8, Mark chapter 8, verse 31. Ang sabi po dito, "And he began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes and be killed, and after 3 days rise again." Mabubuhay muli sa ikatlong araw. Ang Panginoong Hesus mismo ang nangaral. Dito po sinabi sa Mark. Ano po? Also in 9:31. Ano po sabi dito? "For he was teaching his disciples, saying to them, the Son of Man is going to be delivered into the hands of men, and they will kill him, and when he is killed, after 3 days, he will rise." Sinabi muli ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, "Muli ako mabubuhay sa loob ng 3 araw." Chapter 10, verse 34. "And they will mock him, and spit on him, and flog him, and kill him, and after 3 days, he will rise." For the 3rd time, sinabi ulit ng Panginoon. Kaya alam po natin, pag ang Diyos po ang nagsabi, not only once, sabi nga, it's very emphatic. But He said about the resurrection 3 times. At siya ang katotohanan, di ba? Kaya totoo ho ang muling pagkabuhay.
Dahil ang Panginoon mismo ang nagsabing siya'y mabubuhay muli on the third day. Okay? Kaya ang ating fourth is, it validates the Old Testament prophecies that foretold of His suffering and resurrection. So even in the Old Testament, di ho natin makikita doon na at the end, namatay siya at hindi muling nabuhay. Dahil on the third day, makikita ho natin na siya po'y muling nabuhay. And number 5, sa ating panghuli po, it guarantees the resurrection of the dead and our future glory. Ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus ang garantiya na tayo'y muling mabubuhay. The resurrection of the dead. Yung mga dead ho dito is those who are dead in Christ. Hindi ho yun patay sa Espiritu. Okay? In 1 Corinthians chapter 15, tingnan po natin. 1 Corinthians 15 from verse 12. It guarantees the resurrection of the dead and our future glory. Okay? Now if Christ is proclaimed as raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? Kung si Kristo ay pinapangaral nating muling binuhay mula sa mga patay, paano ang ilan sa inyo ay magsasabi na walang muling pagkabuhay? No, there's no resurrection of the dead. But if there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. Kung wala talagang muling pagkabuhay, hindi nabuhay si Kristo. Okay? And if Christ has not been raised, then our preaching is in vain and your faith is in vain. We are even found to be misrepresenting God because we testified about God that He raised Christ, whom He did not raise, if it is true that the dead are not raised. For if the dead are not raised, that even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, your faith is futile, and you are still in your sins. Then those also who have fallen asleep in Christ have perished. If in Christ we have hope in this life only, we are of all people most to be pitied. Kung hindi nangyari po ang sinasabing si Kristo ay muling nabuhay, anong saysay ng pagsasabi nating siya'y muling binuhay ng Ama? Anong saysay para sabihin nating may muling pagkabuhay na naghihintay sa atin kung si Kristo ay hindi muling nabuhay? Di po ba? Kaya, ang pinakamaliwanag na ebidensya ho ng muling pagkabuhay ni Kristo is no other than the church. Sapagkat sa iglesia ho, tinipo ng Diyos ang mga taong muli niyang binuhay mula sa pagiging patay sa Espiritu. Sapagkat sila'y nanampalataya sa Kristo na muling binuhay. Hindi na natiling patay. Kaya kung halimbawa, kung wala hong resurrection, isa rin sa outcome nito is wala hong church. Okay? There will be no church, there will be no gospel. Okay? Walang kaligtasan. Lahat tayo ay susuot sa imbudo patungong kamatayang walang hanggan. Yan po talaga ang mangyayari sa atin. Pero sa Diyos po ang kapurihan. Sapagkat siya'y nabuhay muli. He rose again on the third day and He lives forevermore. Amen? Amen. Kung paano ang araw na yan, So, sunrise. Sabi nga, yan ay pagpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng Diyos upang likhain ang isang bagay mula sa wala. How much more sa buhay natin na mula sa pagiging patay, tayo maging buhay. At buhay para sa Panginoon. Okay? Kaya ang ating pagpapagal at kahirapan at paghihintay ay hindi mauuwi sa wala. Because our Christ, our Lord, is alive.
Siya'y buhay. At siya'y buhay magpakailanman. Para sa ating conclusion, our understanding of the preeminence of Christ's resurrection must serve, or sabi diyan, must guard us in setting our priorities right and serving Him or serving the Lord in faithfulness and righteousness, toiling on until He returns. So yung ating hymnal song na, to the work, toiling on until, sabi nga, your master comes. So binanggit po kanina ni Pastor Jack sa kanyang testimony ay yung ating 1 Corinthians 15:58. Ano? Knowing that our labor is not in vain in the Lord, be steadfast, immovable, and always abounding in the work of the Lord. Ano? So, hindi sana ang ating pagpapagal sa Diyos ay patak-patak, aandap-andap, surface level lang yung ating paglilingkod sa Diyos. But we abound in the work of the Lord because we know that our toil, our labor, our suffering, our pain is not in vain. Hindi mauuwi sa wala. Sapagkat ang Kristong pinaglilingkuran po natin ay buhay. Ano po? At ang maliwanag na ebidensyang siya'y buhay, tayo mismo. Kung paano tayo nagpapatotoo na tayo muling binuhay mula sa pagiging patay natin sa kasalanan. Yan ay dahilan, sabi nga, yan ay sa kadahilanang ang Kristong nagligtas sa atin ay buhay. At hindi kailanman nalupig ng kamatayan. Amen? Amen. Kaya, again, commemoration, sabi nga, ang pag-commemorate po natin sa muling pagkabuhay ay mahalagang mahalaga sa atin, mga Kristiyano. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Diyos, sa iyong salita. Salamat po sa katotohanan ng muling pagkabuhay ng aming Panginoon tagapagligtas. Tunay na ito po ang aming greatest joy and hope, Panginoon. At patuloy po naming may pamalas ito, O Diyos, sa aming paglilingkod. At may pamuhay po namin, Panginoon, ng may pagpapagal sa paglilingkod sa iyo. Kaya salamat po sa katotohanan ito. Salamat po sa muli po ninyong pagpapanag-uli ng kalakasan po sa amin upang patuloy naming ilaan ang aming buhay sa paglilingkod sa iyo. At unahin ka namin, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Salamat sa inyo pong kaloob na kaligtasan. Salamat po sa katiyakan ng inyo pong salita sa buhay namin. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon.